Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa to. Meron na naman po kami hinandang topic sa inyo. Ang tamang pagkain ng isda, gaano karami, anong klaseng isda para may benepisyo sa katawan, tsaka pag-inom din ng mga fish oil supplements kung may tulong ba o wala. Pakita po natin. So, merong mga benepisyo ang pagkain ng isda sa atin. Maraming benepisyo sa katawan. Pwede siya makakatulong sa puso natin, sa utak, sa arthritis, may tulong din daw. Sa depression, nakakaiwas, at pampaganda rin ng balat. So, ang isda, makikita nyo, good source siya ng vitamins and minerals. Mababang calorie, protein source. Imbes na kakain tayo ng baka, baboy, mas maganda syempre isda. Low sodium, heart healthy, at ang pinakamaganda, itong omega-3 fatty acids. Diyan po nanggagaling yung mga benepisyo. Pero ang problema natin ngayon, sa panahon natin, merong isda, yung mga malalaking isda, posibleng may contamination ng mercury. Mercury po, hindi magandang substance yan. Paano ito nangyayari? Kasi, syempre, ngayon, nandito yung mga isda, paano kung merong mga planta dito, may mga factory dito, tapos yung mercury pwedeng pumunta sa tubig. Pagdating sa tubig, kinakain ng mga isda Pag kumain siya, meron siya nakakaing mercury pa konti-konti. Kaya kung titignan nyo, ang payo natin, ang pinaka-safe na isda kainin, yung maliliit na isda, yung wala pang 1 feet. So, pwede nyo sukatin. Yung mga batang isda, wala pang 1 feet, yan, pwede nyo kainin. Parang ito, salmon, no? Unlimited, low risk yan. Pero yung mga malalaking isda, yung lampas 1 feet, tulad ng tuna, pag mga delata, mas konti na lang makakain nyo. Baka isang lata lang, once a week lang, o mas konti pa. Tapos yung malalaking isda, once a month lang. At yung iba dito, hindi na recommended kainin ngayon. Kasi nga, sa laki nila, marami na sila na-absorb ng mercury. Pag napunta yan sa katawan natin, hindi po maganda. May harm din, masama rin sa utak natin. Kaya tuturuan natin kayo anong klaseng pagkain ng isda ang magagawa natin. Ayon sa pag-aaral, ito po sa US FDA ito, ang pinakamababang mercury, ang pinakaligtas na isda kainin, ito nga, palagay natin, 130 pounds ka, pwede ka kumain ng kahit 36 ounces per week itong mga isda. Sardinas, tilapia, favorite kong tilapia, once a week. Hindi po ako naniniwala sa mga internet na nakasulat. Hindi naman po kasi doktor ang sumulat noon. Pero ayon sa pag-aaral, yan maganda siya talaga. At ibang malilit na isda. Itong iba pa, low mercury fish din to. Katulad ng bangus, galunggong, kung may budget, pwede salmon, ito mga catfish, mga hito. Maliliit kasi siya, kaya low mercury fish. Pwede kainin to mga 2 times a week. 2 times a week, mga ganito karami siguro, mga 6 ounces, 12 ounces. Safe po yan. Maganda sa puso, sa utak, sa depression, sa balat. Kahit nung panahon ni Jesus sa Bible, alam naman natin, isda talagang healthy Yan talaga ang pinapakain sa tao. Pero ngayon nga, yung malalaki, ito nga ayon doon sa isang pag-aaral, pagkanto na, pwede naman kumain, kaya lang depende sa dami. Ang recommended nila, every week, mga 5 ounces lang. So, mga isang lata lang per week. At hindi ka nakakain ng iba. So, pwede kumain pero hinay-hinay lang. Ang pinagbabawal o iniiwasan natin kainin, kung gusto nyo kainin, baka once a month lang. Ito yung mga high mercury fish Oo, dito sa Pilipinas, palay ko, baka meron din dito. Kung makakita kayo ng ganitong mga pangalan, iwas-iwas na lang. Makikita nyo naman sa sukat sa palengke. Kung masyadong malaki, bihira lang natin kainin. Okay? O, Doc Lisa, meron tayo dito mga Philippine fish. Pakita natin. Ano ba itong mga nakita nyong recommended? Yes, si Doc Lisa naman. Oo, maswerte tayo. Marami tayong maliliit na isda dito sa ating bansa. Kasi nga napapaligiran tayo ng dagat katulad ng alumahan, ayungin, bangus, bisugo, biya, maliliit lahat yan. Yung dalagat hito, dalagang bukid, dilis, marami tong omega-3. Tapos maliliit yan, pa, galunggong, hasa-hasa, hito, kanduli, labahita. Ang mga malalaking isda sa atin ay tinatawag na mga tanigi, blue marlin,
Yan po. At saka yung tuna, di ba, napakalalaki talaga ng tuna Konting na bawas. nakukuha natin dito. Pero meron naman tayong mga pangpalit na maliliit na isda tulad nitong mga pampano. Ang mga talakitok, malaki rin. Tambakol. Yung tamban, maliit. Itong tawilis, tilapia, maliliit din yan, tulingan. So, marami tayong mga pwedeng kaining maliliit na isda. Ipapalit natin doon sa malalaking isda. So, pag nakita nyo na talagang lagpas sa isang pie, sinasabi nga natin 1 foot, ang tuna natin talagang malaki. So, bawas-bawasan lamang ang pagkain nito. Yes, so babawasan natin yung mga pagkain pag masyadong malaki. Kasi based of the mercury content. Okay? Yung iba kasing kababayan natin, sasabihin, isda, hindi healthy, may mercury, so hindi na sila kakain totally. Ay pag hindi ka kumain, hindi naman pwede. Lahat ng mga experts sa buong mundo, nire-recommend at least twice a week isda kahit sa Japan, sa ibang bansa, kaya nga mahaba buhay nila, isda kinakain. Pero ngayon, hindi nga tayo pwede kumain ng sobra dami at lalo na yung malalaki masyado kasi nga, hindi na nga ganun kalinis dahil nga may pollution na may mercury na. Okay, pakita din natin. So, yung iba, ang ginagawa, malakas ang mga evidence ngayon sa fish oil supplements. Ang fish oil supplements, ano rin yan, galing din yan sa isda, pero tinatanggal na nila yung mercury. Depende dun sa brand Merong brand na supplements, lalagay nila, wala silang mercury content. So, yung benepisyo, pareho rin sa pagkain ng isda. Sa arthritis, may tulong. Sa Alzheimer's, sa utak. Sa depression, nakakatulong din. Sa puso, meron ding mga evidence sa puso. At sa balat. Ito yung mga studies na pinapakita sa pag-inom. Ito po sa mga tablets na to, fish oil supplements. At pagkain din ng isda. Depende. Ito, nakakababa ng triglyceride. Doc Lisa, pakita natin. Yan. Actually, hindi yung cholesterol, pero yung good cholesterol tumataas, tapos yung triglyceride bumababa. Yung depression, nakakabawas din. Yung component ng omega-3 fatty acids. High blood, hindi gaano naman nakakababa, pero may tulong siya. Hindi siya nakakasama. At sa puso, pagtibok ng puso, maganda. Lalo na sa mga may heart attack, may tulong ang fish oil ngayon, binibigay talaga yan. Sa mga inflammation, pamamaga sa katawan, binabawasan din yan, mga arthritis, psoriasis, gout. Sa Alzheimer's, may tulong din siya sa utak. Kasi nga, against inflammation. Pero syempre, lahat ng bagay may pros and cons. Pagdating dito sa fish oil supplements, merong isang pag-aaral lumabas, I think mga 2013, nagsasabi, posible daw makataas ng prostate cancer risk. Kaya medyo nalito nga yung mga experts ngayon Ganyan po talaga sa medisina, wala talaga 100% okay, walang makakasabi na kainin mo to, gawin mo yan 100%. Masasabi lang natin, mas panalo tayo pag isda ang kakainin nyo. Pagdating naman sa supplement, mukhang mas panalo tayo. Pero syempre iniisip natin, merong ang tsansa na tumaas yung prostate cancer. Although itong study, hindi pa naman definite, hindi pa naman sure talaga. So ano naman side effect pag iinom kayo nitong mga supplement? Kasi sa US, lahat talagang halos marami nagte-take nito Kailangan papaalam niyo sa doktor ninyo kasi dahil mabisa siya, itong mga fish oil supplements, nakakalabnaw siya ng dugo. Kaya kung naka-aspirin kayo, nakakuma din, baka hindi nyo na kailangan dagdagan siguro ng fish oil. Kasi pag dinagdagan nyo, baka sumobra labnaw yung dugo, mag-bleeding. Magdurugo naman kung, let's say, kung meron kang dental procedure, may operation, tinatanggal din itong mga fish oil. Tapos, yung iba, lasang isda, malansa, masakit sa tiyan. At iba-iba rin yung quality ng mga supplements. Daming brands hindi natin alam kung gaano rin ka-effective yung mga brands. At meron pang mga pag-aaral ngayon, ongoing, tungkol sa fish oil supplements, kung makakatulong siya sa post-heart attack, parang gagawin nila, parang gamot na rin siya. Okay? So, pakita natin to, Doc Lisa. Ito, meron din siya mga benefits. Although ngayon, medyo concerned din ako dun sa prostate cancer. At ang
Anyway, ang recommended dose ng US FDA, pagdating dito, meron silang mga recommendation is 2 grams or less a day. Kaya para sa akin, sa ngayon, ngayong panahon, makikita nyo naman ang date ng video natin. Sa ngayon, ang recommendation ko, sa pagkain, mas maganda kumain ng isda, yung mga maliliit, mga 2 times, 3 times a week. Pagdating sa tuna, pwede naman, daming tayong tuna dito. Paminsan-minsan lang, baka once a week, once every 2 weeks. Pero hindi ko na masyado dadamihan kasi pinag-iingatan natin yung mercury eh. Lalo na sa mga buntis, pinag-iingatan din natin. So, konting bawas din. Tapos, pagdating sa supplement, personally sa akin, ngayon tinatry ko mag-take nito 1 capsule. Pero ang tinitake ko, low dose lang. Low dose lang tinatry ko sa akin. Meron din ako minsan dating mga palpitation. Titingnan ko, makakatulong. Pero mababa lang iniinom kong dose kasi takot din tayo dun sa prostate na problem kung tunay man. So, aabangan natin yung mga studies sa ibang araw. Lagi ako alisto, alert kung ano mga bagong pag-aaral na kung maganda ba to, makakatulong ba sa katawan natin. Lalo na, nagkakaedad na kami ni Doc Lisa. So, naghahanap rin tayo ng magandang paraan. So, para sa akin, parang ganon. Kain ng isda, pwedeng mag-supplement nito kung gusto nyo. Or kung healthy naman yung kain nyo sa isda, pwede na rin yun. Okay? So, yun po ating recommendation. Sana po malinaw itong video natin. Kasi marami nga nalilito. Tsaka kahit ako, naghahanap rin ako ng paraan na para maging mas healthy tayo at mas makatulong. Doc Lisa, meron ba mga questions? Yes. So, ito yung pinapakita natin. Kasi nga, ang problema natin dito, yun sa mercury content. Okay? So, yun lang po. Sana nakatulong itong video namin. Iniisip ko lang kasi talaga ano yung pinakamagandang mga pwedeng kainin or inumin. Wala po tong any advertisement or whatsoever. Alam nyo, never ako nag-advertise ng ganito. Gusto ko talaga yung tulong na maganda para sa inyo. Next time, pag-isipan din natin yung mga ibang mga iniinom ninyo, like vitamin E, may tulong ba? Mga lactobacilli, di ba? Parang medyo maganda rin yun. Pag-usapan din natin. At yung mga multivitamins, vitamin C, one day pinag-aaralan natin. Pero sa ngayon kasi, sa lahat nitong mga vitamins, mineral supplements, medyo hilaw pa talaga ang evidence. Wala tayong makukuhang 100% sure panalo, 100% sure maganda o hindi maganda. So, tantsahan lang kung babagay sa katawan ninyo at sa edad ninyo. Bawal po kusang iinom, pupunta tayo sa doktor, at least alam natin ano yung medyo magandang inumin para sa ngayon. Actually, may uso pa ngayon yung vitamin D. Ang vitamin D ngayon, parang gumaganda din yung benefits para sa puso. Pag-aaralan din natin po yan. Okay? Salamat po. Sana nakatulong tong video sa tamang pagkain ng isda. Ha? Everything in moderation. Mamaya may magko-comment. Hindi na ako kakain ng isda. Ano kakainin mo? Lechon, baboy. Di lalo talo tayo doon. Heart attack aabutin doon. Yung iba naman, kakain ng sobra dami. Baka ma-mercury naman tayo kung sobra dami. So, everything in moderation. Tamang dami lang. 2 to 3 times a week ng isda. Safe po at healthy para sa inyo. God bless.